Mga drug lord kinukulong dahil nagbebenta ng droga at pag nasa loob na, aba, parang wala lang, tuloy pa rin ang negosyo. Saan ka pa? Sunod-sunod at pinagigting na kampanya laban sa droga. Yan ang walang sawang pinagtuunan ng pansin ng investigador kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang aming misyon, lipunin ang mga adik at perwisyong pusher. Kaya laking gulat namin ng aming matuklasan, hindi lang pala silang nasa labas ang dapat tiktikan. Dahil kahit sa loob mismo ng kampo ng pulis, malayang nakakapasok, nakakabenta at nakakagamit ng droga. Kilo-kilo pwede. Kasi malakas yan. Maraming kumukuha yan. Diyan kasi sa loob ng Bikutan Jail, composed of Manila Sector, Taguig City Jail, saka yung Quezon City Annex, kung saan yung mga Ampatuan, mga Alabang Boys, Abu Sayyaf, marami pa iba. Ang Bikutan City Jail pangsamantalang tahanan ng ilang tinatawag na high-profile na mga preso o detainees habang nililitis ang kanilang mga kaso. Ang magamang Ampatuan, si Jason Eibler, kidnap for ransom ng mga grupo at syempre pa ang ilang kilalang drug lord. Nasa loob ito ng proteksyon ng Camp Bagong Diwa, isa sa pinakamalaking kampo ng Philippine National Police o PNP. Pero sino ang mag-aakalang nakalulusot pa rin ang droga sa mga pader at bantay nito? We have received an information regarding din sa bentahan sa loob ng mga kulungan natin. Kasi basically, they have nothing to lose. Nakakulong na sila. So, kahit mahuli sila, it's just the same. Sa loob daw ng mga selda, lantaran ng bentahan ng droga. Kaya ilang araw kaming nagmatsyag. Hanggang dumating ang tiyempong aming inihintay. Sa loob ng isang selda na aktuwa namin ang isang aktual na bentahan. Ang preso na ito pasimpleng iniabot ang isang plastic sachet sa kapwa niya preso. Mas malakas naman ang loob ng tinamaan na magaling na ito. Inilatag pang kanyang mga paninda sa kama. Parang bangketa lang sa Divisoria, kuya. Kapal! Ang mga nakakulong na dapat sana'y narireforma, nilalason pa rin ang mapaminsalang droga. Hindi sila kakain basta makabili lang sila ng droga. Pag dinalaw, imbes pagkain, dinala sa kanila ng dalaw nila mga bagong damit at pera. Paglabas ng dalaw, yung pagkain para kainin na lang, ibebenta pa para matuskusan na yung bisyo nila. Sinundan namin ang lalaking bumili ng iligal na droga. Lalo kaming nagulat sa mga sumunod na nangyari. Dahil ang inakala naming sikretong pasalubong, tila walang takot na pinagpiestahan. Talagang garapalan. Bawat isa tila sabik na sabik makatikim ng droga. Kompleto ang grupong basag. May nag-aayos ng palara. Tigasin din ng lighter. At may live audience pa. Ilang sandali pa nag-umpisa na ang sesyon. Salitan, bigayan, high na high sa pitan. Actually, yung mga informants namin, during surveillance na nakasama namin, ay nagko-confirm na meron nga na nangyayaring ganyan, bentahan ng shabu sa loob ng kulungan. Sa aming pag-iimbestiga ang selda kung saan nagkabenta ng droga kay Joel Kwe pala, ang Chinese VIP na di-aircon. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, hindi simpleng daw pusher si Kwe. Wow! Si Bossing, Master, Amo ay ulo pala ng sindikato. Tiniktikan namin ang kanyang mga galaw at sa isang pambihirang pagkakataon, natsyempuhan namin siya in action. Hello, Tol. Tol, dalhin mo na rito yung yung pyesa. Sabi na, Tol, may kabayo na eh. Yes, it could refer to
drugs, and yung kabayo usually kasi refers to courier or sasakyan. Ayon pa sa NBI, kuminsan hindi kayang pigilin ng rehas ang ganitong kaastig na sindikato. Lalo pat may komunikasyon pa rin na mismong ulo sa mga galamay niya. Because of the modern technology natin, that if you have a cell phone, you can reach anybody. And the same way, they can reach you. Pwede kayong mag-deal through cellphone. Sobra na! Tama na! Dapat nang wakasan ang maliligayang araw ng mga pasaway sa selda. Sa Secretary ng Department of Interior and Local Government o DILG namin inilapit ang nakababahalang problema sa Bikutan. Nang makita niya ang mga lantaran at karapalang paglabag, mabilis ang naging aksyon ng kalihim. Ang halimbawa, yung tumatanggap ng pera, pag napatunayan, tanggal yun. Yung negligence, masususpindi yun. Depende sa gravity ng offense. Pero ang malinaw ho dun, yung parang nagbebenta ng privileges. Pag napatunayan, tanggal yun. Bilang na ang mga oras nila, susuguri na ang kulungan na naging kuta ng mga pasaway. Susunod! Joel! May aircon ka rito? Kahit dito sa mga building na ito? Wala, sir. Peron? Peron?